Tuwing umuuwi kami ng probinsya, lagi kaming binibilinan ni Papa ng dalawang bagay. Una, pag may tumapik sa amin, tapikin din namin pabalik. Pangalawa, makipag-eye contact kami. Dapat, hindi kami ang unang magbaba ng tingin. Ako naman, hindi ko naman pinapansin yung mga bilin niya. Kasi hindi naman talaga ako palalabas. Hanggang sa umuwi kami doon last 2018. Nabigla kaming lahat sa pagkamatay ng tito namin, bunsong kapatid ni Papa. Bata pa siya binata din. Naaksidente siya sa Saudi habang nagsa-sideline siya. Dahil aligaga ang mga ate at kuya niya, ako at ang kapatid ko yung nagboluntaryong mamalengke. Hindi naman malayo yung bahay sa palengke kaya nag-decide kami ng kapatid ko na maglakad na lang papunta at saka na lang mag-tricycle pag pauwi na. Habang naglalakad, nagtatawanan kami habang nagyoyosi. Halos kalahating araw kasi ang biyahe namin at hindi kami nakapagyosi kasi walang chance na makapagtago kay Papa. Kwentuhan kaming dalawa habang palingalinga sa mga nararaanan namin. Nung mapansin kong may kasalubong kaming lalaki at sa gitna namin siya dumaan. Dahil nakita ko siya, nakaiwas ako. Pero ang kapatid ko, hindi. Nawalan siya ng balanse. Pero naalalayan naman siya nung lalaki. Tinanong pa nga siya kung okay siya. Tapos, tinapik siya sa likod. Pagka-uwi namin ng kapatid ko, tumakbo agad siya sa CR. Akala ko noon naninibago siya sa tubig. Poso kasi yung pinagkukunan ng inuming tubig nila tita. Kaya nagpabili na lang ako sa isa kong pinsan ng mineral water. Kaya lang, naging panay-panay pa rin yung pagbabawas ng kapatid ko kahit pinainom na siya ng gamot. Hanggang sa napansin na ni Papa. Tinanong niya kami kung may tumapik ba sa amin at kapatid ko ang sumagot. Si Papa naman nahampas yung pinto ng CR. Nagalit na siya. Bakit daw kasi kinalimutan namin yung billing niya kung kailan may edad na kami ng kapatid ko. Yung isa naman naming tito, pinadescribe yung nakabangga ng kapatid ko. Ayun, hinampas na naman ni Papa yung pinto. Kahit gabi na, umalis si Papa kasama ang isang pinsan ko. Pupuntahan daw nila yung manggagamot. Pagbalik nila, may pinainom sa kapatid ko. At ilang oras lang naging okay na siya. Tapos, kahit tulog na siya, utot pa rin siya ng utot. Pero ako nun, hindi pa rin maniwala na yung lalaki yung may gawa nun sa kapatid ko. Para kasi sa akin, sa tubig pa rin yun. Kaya lang, pagkalibing sa tito namin, inaya kami ng mga pinsan kong manood ng laro sa volleyball court. Volleyball for boys. At dahil nga maharot ako, sumama ako. Yung kapatid ko naman, ayaw niya. Sa kalagitnaan ng laro, nakakita ko ng kumakain ng binatog. Inaya ko ang isang pinsan kong hanapin namin yung nagtitinda nun. Dahil sabik na sabik ako sa binatog, ang bilis ko maglakad. Napag-iwanan ko yung pinsan ko. Hanggang sa may nakabangga ako. Nahawakan ako sa likod, kaya hindi ako tuluyang natumba. Pero bigla kong nanigas nung makita ko yung mukha niya. Yun din yung lalaking nakabangga din ng kapatid ko. Tapos, tinapik niya ako sa balikat. Pero, bago niya matanong kung okay lang ako, naikilos ko ang kamay ko at tinapik siya pabalik din sa balikat. Nanlaki ang mga mata niya. Ako naman, tumakbo na. Kaso may humila sa buhok ko. Yung lalaki. Natumba ako at kinubabawan niya ako at sinakal. Sabi niya walang hiya ako. May sumipa sa kanya para maalis sa ibabaw ko pero pilit pa rin niya akong inaabot. Maya-maya dumating ang pinsan ko na may hawak ng binatog at sinaboy niya sa mukha ng lalaki yun. Tapos hinila na ako patayo at inilayo na. Natigil yung laro dahil doon. Sa barangay hall, ilang tao ang kinailangan para mapigilan siyang sugurin ako ulit. Galit na galit talaga siya. Yung kapitan naman itinabi ako sa kanya at pailing-iling siya.
Pero ilang minuto bago dumating si Papa, namimilipit na sa sakit yung lalaki. Kasabay ni Papa na dumating yung isang matandang babae. Siguro nanay nung lalaki. Nagtitigan sila ni Papa. Feeling ko nga hindi kumukurap si Papa eh. Tapos yung babae ang unang nagbaba ng tingin. Pagkadating sa bahay, ang tanong ni Papa sa akin, "Ano, naniniwala ka na?" Hindi na lang ako kumibo. Kinabukasan umalis si Papa ng maaga kasi mamimili ng mga gulay na iuwi namin sa Manila. Gising na rin ako noon. Kachat ko yung mga kaibigan ko. Bandang 6:00 nag-decide akong magtimpla ng kape. Nung matapos akong magtimpla, sa harap ako ng bahay humigop ng kape. Kasi ang balak ko maglinis para hindi na isang gagawin nila tita pagising nila. Nakakalahati ko na yung kape ko nung may magtao po. Babae. E di lumapit ako tapos tinanong ko kung ano yun. Yung gate na kasing taas lang ng dibdib ko ang naghihiwalay sa aming dalawa. Inaabot niya sa akin yung supot na punong-puno ng mani. Yung may balat pa. Sabi niya, pinabibigay ni Papa. Kainin ko raw habang mainit pa. Tanong ko sa kanya, sure ba siya na si Papa ang nagpapabigay nun? Yung Papa ko talaga. Oo daw, sinabi pa nga niyang pangalan ni Papa eh. Tinalikuran ko na siya nun. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Pero bago ko isara ang pinto, sinabi ko sa kanyang allergic kaming pareho ng kapatid ko sa mani at alam yun ni Papa. Pagdating ni Papa, ang isinalubong ko sa kanya, sabi ko, naniniwala na ako.